dumako ho tayo dito mga bossing. Yung pagpapabaya ni Duterte. Ano ho? Tingnan nyo na lang ho. Ito, 3 presidente, mga kababayan. Ayan. 3 presidente po, mga bossing. No, Pinoy, 15th President, Rodrigo Duterte, 16th, and number 17, President Bongbong Marcos, mga bossing. Pakinggan po natin o basahin po natin kung ano-ano yung kanilang mga pananaw ukol po sa West Philippine Sea, mga kababayan. Dating Pangulong Benigno Aquino III, mga bossing, nasabi nga po, di ba? Siya yung nagkorte diyan sa usapin na yan. Kinorte niya, mga kababayan. Dahil naniniwala siya na sa atin. At napatunayan po yun, mga bossing, yung pagkakapanalo sa ruling 2016 bago maupo. No? Bago maupo o nakaupo na yata si Duterte, mga kababayan. Unfortunately, papel lang daw ho yun. Eto, basahin natin isa-isa ho, mga kababayan. Ha? Kasama po yung mga, ano tawag dito? Yung idol ho ng mga DDS. Una muna, kakamping ha, na presidente. Malinaw ang pahiwatig natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. So sa madaling salita ho, mga kababayan, may paninindigan. Hindi nyo pwedeng kuhanin, hindi nyo pwedeng angkinin, at hindi nyo pwedeng sakupin ang sa Pilipinas. Mga kababayan, ganyan ang paninindigan ni Noynoy Aquino, mga bossing. Napatunayan ho naman natin na siya yung naghabla, siya yung nagdala sa korte para manalo do sa ruling ho, mga bossing, di ba? Yan, simpleng-simple. Boss Red, shoutout sa iyo. Bugs Overload, shoutout sa iyo. Tumungo tayo kay dating presidente Rodrigo Duterte. Ano po? Yung magje-jetski daw po papunta doon sa West Philippine Sea sabay tarak nung bandila ng Pilipinas. Nangyari ho ba yun? Nangyari, wala, parang walang nangyari yun, no? Joke lang naman daw, sabi ng mga DDS. Alam naman natin na joke lang yung pagsakay sa jet ski. Ang ibig sabihin natin doon, yung pagpalag at pagtindig para sa West Philippine Sea ho, mga kababayan. Kaso, ang naging desisyon ni dating Pangulong Duterte, baka girahin tayo ng China. Tahimik na lang tayo, sige, tuloy na lang kung anong napag-usapan yan o ganyan. Hindi niya tinayuan at hindi niya tinindigan ho, mga kababayan. Sabi ng dating Pangulong Duterte, sabihin ko sa iyo, ibigay mo sa akin. Sabihin ko sa iyo, ibigay mo sa akin. Sabihin ko sa iyo, PI. Nako, putek na yan. Kapag merong mga PI na ng ganyan, no, mga bossing, nagwawala na ho ang mga DDS eh. Sabihin ko sa iyo, ibigay mo sa akin. Sabihin ko sa iyo, PI, papel lang yan. Iyon po, mga kababayan, patungkol ho doon sa sinasabi nga na naipanalo po nung dala sa korte ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Papel lang ho, mga kababayan. Kasi kung di ako nagkakamali, may umalingaw-ngaw nung mga panahon na yon na kumbaga wag nang banggitin ni dating Pangulong Duterte yung pagkakapanalo doon sa court ruling na yon, mga bossing. Basta magkaroon ng joint exploration, 60 sa Pilipinas, 40 sa Incheck. Incheck ang gagalaw, Incheck ang mamumuhunan, pero 60 ang mapupunta kung ano man yung makuha doon sa joint exploration na yon, mga kababayan. Basta, wag mo nang banggitin yung ruling na yan. Wag mo nang banggitin na kayo ay nanalo dyan. Siguro, kaya po, ganito yung nasabi ng ating dating presidente. Sabihin ko sa inyo, ibigay mo sa akin. Sabihin ko sa iyo, PI, papel lang yan. Itatapon ko yan sa wastebasket. Ay, Diyos ko. Wetsky, ano masasabi mo doon? Laos na yang si Jason sa lubog ang kredibilidad.
kredibilidad. Ano masasabi niyo ho diyan, mga kababayan? Hmm. 'Di ba ho, mga bossing? Yung tipong pagtindig, panalo ka na nga, may armas ka na, 'no? At hayag na sa buong mundo na ikaw ay nanalo, na sa'yo, ikaw ang may karapatan diyaan sa West Philippine Sea. Pero para ho sa dating Pangulong Duterte, mga bossing, mapapakamot ka na lang sa ulo, ay papel lang 'yan, itapon ko 'yan sa waste basket. Na kung sakali po, mga bossing, doon pa lang, inumpisahan na natin na isigaw sa taong bayan, isigaw sa buong mundo na atin ang West Philippine Sea. Eto, may katibayan na kami galing sa UNCLOS. Mas madali po at mas madaming bansa ang lalong susuporta ho sa atin. Hindi ho kagaya ngayon, ilang taon nang na ilang taon na din ho, mga kababayan. Siyempre doon sa mga ibang bansa hindi na fresh sa utak nila, 'no? Na may ganyan pala, malilimutan na. Pero kahit gano'n pa man po, mga kababayan, meron pa din pong sumusuporta, 'no, sa atin. Kaya lang dapat doon pa lang, noon pa lang ho, mga bossing. Dumako tayo do'n sa sinasabi ng ating presidente, pangkasalukuyang presidente natin. We have on our side the 1982 UNCLOS and the binding 2016 arbitral award. Ayan, 2016, kakaano lang ni Duterte, kakaupo. Shout out, malditong lolo. Idol, kung alam mo lang kung magkano ginastos dyan sa arbitral ruling na yan, pera ng bayan yun. Luckily, nanalo tayo. Sobrang laki daw ng ginastos dyan. Sabi ni opinion ko ito. Kaso papel lang daw para sa dating presidente eh. Yun ang problema natin. Ano ho? Sa Pangulong Marcos, we have on our side the 1982 UNCLOS and the binding 2016 arbitral award which affirm what is our legal right. Kaso papel nga lang daw ho. Mabutit mabuti kahit po 8 taon na ang nakalipas, mga bossing, nandyan ang ating Pangulo. Nandyan ang Ferdinand Marcos Jr. upang tumindig po ulit. Upang sabihin sa buong mundo na ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Kung ano ang atin, atin yun. Ano po? Para sa mga DDS, sige, pabayaan mo na yan. Gusto nyo yata ng gera eh. O kayo unang mga sumabak. Nasaan yung mga yung mautog ninyo? Nasaan yung mga wordings ninyo dyan? Sa mga rally-rally ninyo, maisog. 'Di ba? Matapang 'yon. Palitan na nga lang natin talaga ng mautog. Mas bagay pa. Hakbang ng mautog. Palitan na din natin yung hakbang. Hotdog na lang. Hotdog ng mautog. 'Di ba? Mas bagay 'yon. Kasi yung maisog ninyong sinasabi, hindi nyo naman mapatunayan eh. Diyan lang sa rally kayo nagsisisigaw eh. Ano ho? Tapos ang problema pa doon sa rally ninyo ay sandamakmak ang kasinungalingan, sandamakmak ang pagbibintang ho, mga kababayan. Marisa Esguerra, marami kasing nabulang Pilipino si Duterte. Isa na ho ako doon. At karamihan din po doon sa nanonood dito. Sabi nga ng iba, namigay daw kasi ng ayuda kaya okay sa kanila si Duterte dahil sa pera. Baste is adis-ad. Naku, ano yun? You know what is adis-adis? Hindi po. Hindi po. Mga sir at mga ma'am. Ang sasabi ni Digong, papel lang yan kasi nabenta na niya. Kasi sa China ang West Philippine Sea, kaya lakas loob magsabi ng demonyo na papel lang yan. Sabi ni Ma'am Vicky Win, alam ko si Ma'am Vicky Win kakamping ko. Dati hate ko mga Marcos dahil pink lawan kami or kakamping. Pero nagustuhan ko na ang mga Marcos maliban kay Aimee. Believe ako sa tapang ni PBBM sa paglaban sa West Philippine Sea. Ganyan noon si Pinoy. Ang galing ng speech ni PBBM sa Singapore. Mga kababayan, ngayon po natin napapatunayan na hindi po pala kapag ka ang presidente
mga matigas magsalita at talagang yung bang, 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 yung bira ng bira, ibig sabihin matapang. Kailangan din po pala nating i-monitor yung kilos kung talagang yung mga sinisigaw at yung mga sinasabi, may kaakibat na kumbaga gawa talaga. May kaakibat na tapang talaga. Ano ho, hindi yung PI! Biglang sigawan yung mga fans do'n sa Duterte! Duterte! Oh, gano'n. May bangag tayong pangulo, samantalang hindi na inalam. Dating pangulo, nasaan ho ang ano natin diyan, ang ebidensya natin diyan? Hindi, Duterte! Duterte! Sabi ko, may problema tayo dito sa mga ito. May problema tayo sa mga ito, mga kababayan. Pero wag na natin problemahin 'yan dahil po, sila ay paunti na lang ng paunti. Tingnan niyo si Vic Rodriguez nandoon sa New York. Merong mautog-mautog daw po, sabi pa dun sa nagbalita yung dalawang vlogger sabi sa balita, di umano, gumanon. Di umano, di umano, di umano daw, ganyan mga kababayan. Magpapakalat daw po ang gobyerno ng Pilipinas ng 200 katao para humalo daw po doon sa crowd. Doon sa mautog nila doon sa New York. Makumukat-mukat ko, makita-kita ko yung video nung kanilang mautog doon, halos 20 lang yata yung mga nakaupo sa loob. Kung totoo yung mga ibinibintang ninyong may 200 kataong ihahalo, parang naging rally pa ng pro-government iyon. Dahil yung 200 mas madami sa 20. Sabi ni Oscar Supapo, ang pangit naman ng apelyido mo, sir. Tinawag mo pa akong vlogger na bayaran tapos ganyan ka walang ang bantot ng apelyido mo. Total wala namang katotohanan yang sinasabi mo. At yan, nabantutan lang ako doon sa apelyido mo. Supapo, ano ba yan? Sino ba yung mga ninuno mo? Nakakahiya yung mga ninuno mo, ang pangit pumili ng apelyido. Oh. Nagagalit kayo sa akin kasi eto, yung pagkakasunod-sunod nakikita ninyo kung paano ang naging problema sa dating pangulo. Oo. Puwede mo bang papalitan 'tong apelyido mo? Yan talaga ang pangalan mo? Siguro nabubully ka sa eskwelahan ano, kapagka tinatawag ka, "Oh, Supapo, anong sagot?" Parang, "Supa po." Diyos ko po Lord.